Hello mga kaulam! Kayo kayo nakatikim na ng sinigang na pusit. Ayan. Ayan ay sinigang na pusit na may banak na isda na sobrang daming sitaw at saka okra, kamatis, sibuyas at bawang. Ang pusit, naiisigang laang yan kapag sobrang sariwa. Kapag hindi na sariwa ang pusit, hindi na yan dapat sinisigang. Tapos kung magsisigang ka ng pusit, dapat mas lamang ang asim. Dahil ang pusit, medyo makapal ang laman niyan, hindi basta, yung pag hindi maasim na maasim ang sabaw mo, medyo hindi tatalab ang lasa sa pusit. Masarap mga kaulam ang pusit na sinigang na sariwa. Yun lang ang aking masasabi sa pusit. Alam ko hindi pamilyar sa inyo, pero kami sa Laia, San Juan, Batangas, nagsisigang kami ng pusit sa amin pag bagong-bagong huli ang pusit. Ang pusit naman, dalawa lamang ang alam ng mga tao dyan adobo, tatlo pala, adobo, gata at ihaw. Yun, ang iba nagre-relleno. Pero kami sa Laia, pag sariwa at bagong huli, dahil taga-tabing dagat nga kami, nagsisigang kami niyan ng maraming kalamyas na tuyo. Dahil mas masarap talaga sa pusit pag sinigang ay maasim na maasim. Yan nga pala ay may kasamang 4 na hipon na malalaki. Malalaki talaga yung sugpo. Pero yun ang inulam ng asawa ko dahil hindi siya talaga nakain ng pusit kapag sinigang. Ang pusit ay kinakain laan ng asawa ko kapag prito. Yun lamang ang gusto niya sa pusit, prito. Ayaw niya ng adobo, lalong namang ayaw niya ng may gata. So, lalo na nang isinigang ko ang pusit, ayaw niyang kumain. Kinain lang niya yung kaputol na banak at saka 4 na sugpong malalaki. Hindi man lamang ako tineraan kahit isang sugpo. Mahigpit talaga ang aking asawang iyon. Ako daw naman ay may pusit, kaya kanya na lamang daw ang sugpo. Yun baga naman mga kaulam sugpong iyon ay kumbaga doon sa palengke, merong mama na siguro bumili ng mga isda na isang malaking lalagyan. Tapos siguro may mga nakasamang 3 piraso hanggang 4 na pirasong sugpo. Tapos, nasa may gilid, nakalagay lang sa may gilid ng kanyang pwesto. Naispatan ng mata ko. Actually, may kasama yung 2 lapu-lapu. Ang lapu-lapu ibinigay ko sa inay. Naispatan ng mata ko yun. Sabi ko kay kuya, magkano yung 4 na sugpo, 1 banak at saka 2 lapu-lapu. Sabi ni kuya, 15 daw. Sabi ko, tawaran ko na lang ng 10. Ibinigay naman ng 10 mga kaulam. Ay diga. Pagka gayon, tatawad tayo. Tingnan naman ninyo yung ang dami ng laman sa loob ng ang dami ng pinakaitlog ng pusit. Ang sarap mga kaulam. Promise ko talaga sa inyo, ang sarap. Tapos yan nga, banak. Sabi ng asawa ko, bakit daw ang tabang-tabang ng sinigang ko? Sabi ko talagang ganyan, nagbabawas tayo sa asin. Dahil tayo may edad na, hindi tayo pwedeng kumain parati ng maalat. Naninibago siya sa luto ko ngayon at napakatabang daw. Sabi ng doktor, digat ka ako nung nagpunta tayong dalawa sa doktor. Sabi ng doktor, babawasan daw natin ang asin ng ating pagkain. Kung maaari nga, wala na daw asin. Hindi man tayo pwede ng walang asin. Dahil yung palang asin ay kalaban talaga ng katawan natin. Pero, kailangan din naman natin ng kaunti. Pero, pag medyo madalas tayong kumain ng may asin, yun pala talaga din ang kalaban ng hypertension, ng kahit na anong ng kidney, lahat-lahat. So, sabi ko sa asawa ko, i-remind lang kita na yan ang ibinilan sa atin ni Dr. Yasmin, bawasan ang asin. So ayan, ako'y nagmamadali dahil sadya laging ako'y nagmamadali. Ay awan ko kung parating bakit ako'y nagmamadali mga kaulam. Sabi nga ng ibang viewer, bakit daw ang bilis-bilis kong kumain para daw akong patay gutom. Ay sadya naman ang gayon. Alangan naman bagalan pa natin ng bagalan. Unang-una, lalamig ang pagkain pag sobrang bagal. Pangalawa, pag sobrang bagal mong kumain, in the middle, mawawalan ka ng ganang kumain. Kailangan bilisan para ubos agad, para tapos agad, para marami ka pang magagawa pagkatapos. Gayon, babagalan mong kumain. Yun din lang naman ang kakainin mo. Hindi naman yan madadagdagan. Hindi naman yan madadagdagan ng putahe. Bilisan na at nang matapos agad at nang maraming trabaho. Ayan, talagang sinisimot-simot ko talaga ang mga sitaw. At nakita nyo, medyo maitim ang sabaw dahil yan sa pusit. Yan naman ang nagpapasarap sa pusit mga kaulam. May ang kulay itim. Ang sarap baga ng sabaw na sinigang na pusit mga kaulam. Na miss talaga, na maasim-asim. Ang kagandahan lang talaga dahil ako'y may stock parati ng kalamyas na tuyo. Naku, paubos na nga pala sana all.